Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ay again continuation of our subject about obedience. We all know that obedience is a vital part of our being a Christian. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Wala pong religion na hindi nagre-require ng pagsunod. Discipleship is synonymous to obedience. Sabi nga, if you love me and you are my disciples, you will follow my commandments. Ito po yung simpleng sinabi ng Panginoon. John 14:15-24. If you have your Bible with you, maganda po na ito ay ating pagbulay-bulayan. John 14:15-24, ang sabi po ng Panginoon, if you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor known Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ayan, ito po binasa na natin kahapon at paulit-ulit po nating binabasa at ipinapaalala sa ating mga puso na ang utos ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya. Kahapon po, tinalakay po natin yung subject about obedience is the key. No? Review sandali. Obedience is the key to cleansing and holiness. Obedience is the key to communion and fellowship to God. Obedience is the key to spiritual understanding. Obedience is the key to confidence in prayer. And obedience is the key to blessing. And the last, obedience is the key to kingdom advancement. Ngayon po namang araw na ito, ang ating pag-aaralan ay yung obedience is the measure of spirituality. Hindi ko po alam mga kapatid kung paano pa natin susukatin ang atin pong maturity. Kung ngayon pong araw na to, susukatin po natin ang ating pagiging matatag na mananampalataya. O kung ano man yung religion natin. Maybe some of you are listening to me right now. You're not a Christian. You are following a different religion or a different belief. Whatever, or wherever religion you are in right now. The question is, how do you measure your spirituality? Yung mga Islam, even those who are extreme, mga Islamic extremist kung tawagin, how do they measure their spirituality? Yung mga nasa ibang religion, mga Hindus, mga Islam, mga Shintoism at kung ano-ano pang religion in the world, iisa lang po mga kapatid ang sukatan ng espiritualidad. At ito po yung obedience. Kaya nga po yung iba, nagmomonghe, hindi po ba? May mga monk, yung mga
Buddhist monk. Ano po, meron silang mga tinatawag na vows, yung vows of silence, na sa buong panahon nila hindi sila magsasalita. No? At susundin nila yon. Hanggang kamatayan, meron silang vows na ganon. Yung vows of celibacy, na hindi sila makikipagtalik sa sino man. Dahil meron silang pangako na ganon. At susundin nila yon. Mga minamahal na mga kapatid, maraming mga palatandaan ng espiritualidad. Pero ang nangingibabaw sa lahat ay yung tinatawag na pagsunod. At ganito rin ang gusto ng Panginoon. Nagtataka po ako, ang dami-daming mga mananampalatayang tinatawag ang kanilang mga sariling Kristiyano pero hindi naman sumusunod kay Kristo. Amen po ba? No? Yung mga nagpapahayag na sila ay followers of Jesus, sila po ay tagasunod ng Panginoon. Tingnan yung mga buhay, malayo naman doon sa mga ipinag-uutos ng Panginoon eh. Malayo naman doon sa mga turo ng Panginoon. Marahil nga, dahil hindi naman nila kilala kung sino yung kanilang sinusundan. Tayo pong mga Filipino, likas sa atin kung saan tayo isinilang na relihiyon, sinasabi natin, yun na yung relihiyon natin, pero hindi naman natin alam kung ano yung relihiyon natin. Napakaraming mga Pilipino, hindi alam kung ano yung kanilang sinasampalatayanan. Basta alam nila, doon sila nagising sa relihiyon na yun, pero hindi nila nasuri kung ano yung relihiyon na meron sila. And most of what they believed on their religion are myth. Ano po? Hindi po talaga yun ang turo. No? Ngayon po, tanungin nyo, yung mga Filipino, do you believe in Santa Claus? And maybe 50% of Filipinos, or more than 50%, believe that Santa Claus is part of the Christmas story. Yung reindeer, yun po yung mga pinaniniwalaan. Naniniwala po tayo sa mga kung ano-ano, mga engkanto, mga kung ano-ano, mga duwende. Sabagay, may mga pastor naman ngayon, yun ang mga pinaghahanap eh. Kung ano yung mga bagay na mga imposible at yung mga bagay na hindi naman nakasulat sa Biblia, yun ang mga pinaggagawa. So, ang punto ko po rito, if we are truly growing in our spiritual life, obedience is the proof of that spiritual growth. Amen? Obedience is the measure of your spirituality. At ito po yung ating tatalakayin ngayon. Kaya kung nasan ka mang pananampalataya, huwag ka munang umalis. Makinig ka lang muna saglit. At makita natin kung gaano talaga yung ating paniniwala at pananampalataya doon sa relihiyon na ating kinakaaniban. So, simulan natin ang pag-aaral. Number 1, sabi po, obedience is the measure of spirituality. How? 1, you can measure your love for Christ by your total obedience to Him. Tandaan po ninyo, ito po una. Measure your love for Christ by your total obedience to Him. Bilang mga Kristiyano, no? Masusukat daw natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Sabi po ng Bible, you are His friends if you do whatever He commanded you to do. John 15:4. If you love me, you will obey my command. That is anything less than 100% obedience is a proof of inadequate love. Now, do you desire relationship, a special closeness to the Lord Jesus? Kung if you desire close relationship with Jesus, pakinggan nyo sinasabi niya. Matthew 12:50, ano sabi niya? Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and mother. Natatandaan niyo po ito sa Matthew 12:50. Habang nagtuturo ang Panginoong Hesukristo, may lumapit na alagad sa kanya at ang sabi, nandyan ika sa labas ang iyong mga kapatid, ang kapatid mong babae, at ang iyong ina. Sumagot ang Panginoong Hesus sa Matthew 12:50 at ang sabi niya, kung sino ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, siya ang aking kapatid na babae, at siya ang aking ina. So sinasabi ng Panginoon dito, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang sukatan ng pagiging may relasyon sa akin. By the way, He is referring to spirituality here, no? Literal po yung
Sinasabing nandun yung kanyang mga kapatid na lalaki, nandun yung kanyang kapatid na babae, at nandun si Maria. Pero dito nagtuturo kasi ang Panginoon eh. At ang tinuturo niya po rito is not only thing of the physical, but of the spiritual. Kaya sinabi niya, oo, nandyan yung mga kapatid ko, andyan yung kapatid kong babae, andyan yung kapatid kong babae, andyan ang nanay ko, pero ito pakinggan nyo. Sinasabi ng Panginoon dito, kung mahal nyo ako at sumusunod kayo sa kalooban ng aking amang nasa langit, kapatid ko rin kayo. If you love me, you will obey what I command. And if anyone loves me, he will obey my teachings. John 14:23. Any failure to walk in all the light, any lack of instant total obedience to known will of God, testify to inadequate love or perhaps even, kumbaga, spurious love. No? Maaaring hindi po katotohanan ng pag-ibig. Anything falls short of obedience to God is not truly love. So measure how much you love God by how instantly and completely you obey Him in the smallest detail. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod kasi ito sukatan ng pag-ibig eh. You can measure your love to God. Not only by going to church every Sunday and yung mag-iiyak ka doon, magpapalahaw ka doon, magdidipa ka doon at maka-experience ka ng goosebumps. Hindi po yun. Alam nyo, nakakalungkot. Minsan, ang akala ng mga Kristiyano ngayon, kapag nakasimba na, nakapaglingkod na eh. Kapag nakapunta na sa simbahan, nag-spend ng 2 oras doon para magkakanta, para makinig sa sermon, makapagbigay ng konti sa offering. Pakiramdam nila, nakasunod na sila eh. Pero mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ay ang obedience at ang pagmamahal natin sa Panginoon, mga kapatid, ibig po sabihin nito ay sa araw-araw na bahagi ng buhay natin. Pagsunod sa kanyang mga palatuntunan. Na-imagine niyo po ba kung gaano kaganda ang mundong ito? Kung yung mga kung yung mga Kristiyano at nagpo-profess na sila'y Kristiyano ay namumuhay talaga sa utos ng Panginoon. Na-imagine niyo po ba kung gaano epekto nito sa mundo? Kung ang mga Kristiyano lang ay susunod sa utos ng Panginoon. Siguro mababawasan ng away, mababawasan ng kaguluhan, mababawasan ng pagkagahaman, mababawasan ng mga yung pagnanakaw, panggagahasa, mababawasan ng pagreklamo, mababawasan yung split ng simbahan, pag-aaway sa loob ng simbahan. Kung matututo lang na magsisunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito lang naman ang sikreto ng maayos na buhay simbahan eh. Ito lang din naman ang sikreto ng matagumpay na simbahan. Matuto lang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ang maghari ay ang kanyang sari-sariling mga gusto. Nakita niyo na po ba yung most conflict that happened in the church? Yung mga conflict na nagaganap sa loob ng simbahan. Ano po ang mga causes nito? Hindi po ba ang pag-iral ng mga sariling kagustuhan? Yung siya ang nasusunod, gusto niya siya ang masunod kasi siya ang malaki magbigay, gusto niya siya ang masunod kasi siya ang may mataas na pinag-aralan. Pero kung ang masusunod lang po mga kapatid sa lahat ng ginagawa natin ay ang utos ng Diyos, palagay ko po mga kapatid, walang pag-aawayan, hindi po ba? So, how can we measure our love to Christ? By being obedient to Christ. Kaya pag meron na pong conflict sa loob ng organisasyon, sa Christian organization, I am referring to the church. Kapag may conflict na, simple lang naman dapat gawin ni pastor eh. Dapat tanungin ni pastor, mahal niyo po ba si Lord? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Eh kung mahal niyo po ang Panginoon, wala po tayong gagawin ngayon, kundi hanapin sa banal na kasulatan kung anong kalooban ng Diyos at kanyang iniutos at yun ang sundin natin. Ito po yung magiging factor para mapacify natin kung anumang kaguluhan nangyayari sa simbahan. Kasi aminin natin o hindi, most of the time, ang causes ng conflict ay ang pagsunod natin sa sarili nating gusto, sa sarili nating kapasyahan, sa halip na ang ating sundin ay ang gusto ng Panginoon. Number 1, measure your love for Christ by the total obedience to Him. Number 2, measure your faith by your obedience. Kanina, measure your love. Paano susukatin ang pag-ibig?
para malaman mong mahal mo ang isang tao, kaya tingnan mo kung susunod siya sa'yo. Kasi, obedience is the measure of love. Ngayon naman, faith. How can you measure faith? Ang hirap sukatin ito hindi po ba? Yung pananampalataya, hindi naman natin nakikita. Sabi nga, ang pananampalataya, ang kahulugan ay kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita o mga bagay na hindi pa dumarating. Now, how can you measure your faith? You can measure it by your obedience also. Sabi nga po, faith without deeds is what? Dead. Useless. James chapter 2 verse 20. So to hesitate to give full and instant obedience proves a need for more faith. Si Abraham, hindi po ba? Si Lot. Si Abraham, kagabi, ang ganda ng prayer meeting. Ang ganda ng prayer meeting namin sa Winnipeg, Unida. Napakahusay po ng pagkakamensahe ng isa naming kabataan sa church. Siya po yung nag-lead ng devotion, ng message. At pinakita po yung buhay ni Lot. In fact, if we are going to analyze, si Lot po ay isang masuwayin. Though the Bible declares that Lot was a righteous man. Righteous, pero what is a righteous man doing sa Sodom? No? Ayaw niyang umalis doon 3 times. Pinapaalis na po siya ng anghel ng Diyos Pero nanatili po siya doon. Pero up to the last minute, kapituko po siya sa Sodom Hanggang sa binitbit na po siya ng anghel at ang anghel na po nag-alis sa kanya doon sa Sodom. Ngayon, nung wala na sila sa Sodom, sabi ng Diyos kay Lot, go to the mountain. Iyon ang kaligtasan mo. The mountain is the place of refuge to you. Pero hindi pa rin sumunod. Sabi niya, pwede ba? Huwag na doon sa mountain. Doon na lang sa Zoar ako pupunta. Sa kapatagan. And instead of going to the mountain, nagreklamo pa, gusto pa yung maliit na bayan. And Lot went there. Diba? So mga kapatid, minsan po ay pinakikita ng mga pag-aaral na ito ang katigasan ng puso ng tao. At pinakikita rin po ng kahinaan nating sumunod, ang kahinaan natin sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay masusukat, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsunod. At ang pananampalatayang buhay ay nakikita sa pamamagitan ng resulta nito. At ang pananampalatayang buhay ay sumusunod. Kagaya ni Abraham, kagaya ni Gideon, kagaya ni Noe, those heroes of faith in the Bible. Ang kanila pong pagiging common ay ang pagsunod kahit hindi nila ito naiintindihan. At ito po'y sukatan ng pananampalataya. Mga kapatid, ano na yung bagay na pinagawa sa inyo ng Diyos na tila imposible? Ano na yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin mo at sundin mo? Alam mo kapatid, ang magtutulak sa iyo para gawin ito ay ang iyong pananampalataya. At masusukat mo kung gaano ka nakatibay sa pananampalataya kapag natutunan mong sundin ng Diyos sa kabila ng mahirap na mga utos na Kanyang ipinapagawa. So measure your love by your obedience, measure your faith by your obedience, at pangatlo, measure your consecration by your obedience. Ano ba yung consecration? Ito yung sakripisyo, ito yung ating pagsamba. Tandaan po ninyo, ito yung ating devotion sa Diyos. Ito yung ministry na ating ginagawa. Tandaan ninyo, ano man yung ginagawa mong ministeryo ngayon, ano man yung posisyon mo sa simbahan, ano man yung ginagawa mo na bagay na sinasabi mong para sa Diyos, kung gusto mong sukatin ang katotohanan ng ginagawa mong consecration na yan, masusukat mo yan on how you obey. Kumusta ka sa ginagawa mo? Sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na ministry. Every other day, hindi prioridad, pag may oras lang, pag naisipan lang, o pag maaluan lang sa buhay ko, o kung kailan ko lang gustong gawin. Matatawag po ba nating consecration ng mga bagay na yon? Matatawag po ba nating ministeryo at pangunahin sa buhay natin yung mga bagay na ganon? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi po ba? Wala naman nag-aararo na tumitingin at lumilingon kung saan kung hindi nakatutok doon sa kanyang araro. Or else maliligaw ka. Tandaan po ninyo, to obey is better than formal worship or to give sacrificially. Sabi ng Panginoon,
Obedience is better than any sacrifices. Kaya ialay mo man ang iyong sarili, kung ano man ang gusto mong ihandog sa Diyos, kung hindi talaga mula sa isang puso ng pagsunod, wala po itong silbi eh. All religious ceremonies are valueless apart from obedience. Kaya po galit na galit mga kapatid, ang Diyos sa mga Pariseyo, sa mga Eskriba during His time. Kasi sumusunod nga sila, nag-aayuno nga sila, nagbibigay nga sila ng mga ikapu, pero wala namang pagsunod talaga yung kanilang mga puso. Remember the time na merong isang maniningil ng buwis na pumunta sa templo para magdasal? At kasabay niyang nagdadasal ang isang priest? Ano po ang sabi ng Biblia? Napapakinggan ng Panginoon, alam ng Diyos ang mga prayers. At yung Pariseyo, tumayo, nanalangin sa Diyos at ang sabi, nag-aayuno ako, nananalangin ako ng 3 times a day. Nagbibigay ako sa mga duka. Hindi ako katulad ng publikanong to magnanakaw. So they are doing their consecration. They are doing those rituals. They are doing those formal worship. And yet, wala naman talagang pagsunod yung puso. Sabi ng Diyos, buti pa yung publikano na hindi nga makatingin sa langit. Dinadagukan ng kanyang dibdib. At ang sabi, narito po ako, isang makasalanan. Sabi nga ng Panginoon, bumaba yung dalawang yon, mas pinabura ng Diyos yung kinikilala ang kanyang sariling makasalanan kaysa ron sa nagtutuwid-tuwiran sa kanyang sarili at nagbabanal-banalan. Now mga kapatid, kumusta tayo? How do we measure our consecration? We can measure our consecration by our obedience. To give all one's good to the poor and one's own body as a martyr means nothing to God unless we have the love that acts in accordance with it. 1 Corinthians 13, ano po sabi? Ialay mo man ang iyong sarili para sunugin kung wala kang pag-ibig. Walang silbi yung pagpapasunog mo sa iyong sarili. Walang silbi any form of consecration or worship kung hindi naman kasama ang puso na umiibig at sumusunod. So, we can measure our consecration by our obedience. Pangapat, we can measure Christ's lordship in your life by your obedience. Mga kapatid, ito po yung usong-uso sa panahon natin ngayon Marami pong mga taong tinanggap si Jesus bilang Savior, pero hindi tinanggap at kinilala si Jesus na Lord. Tanda mo, walang silbi yung pagiging kinikilala mo siyang Savior kung hindi mo siya kinikilalang Lord. Kasi yung Savior mo na hindi mo naman Lord, hindi ka masasave. Amen po ba mga kapatid? Kaya yung pastor na nagsabi sa iyo, receive Jesus as your personal Savior and that's it. They are wrong. You cannot accept a Savior without recognizing His being a Lord. Those are synonymous. Jesus is Lord. That is why He become our Savior. If He is not Lord, He will not and cannot save us. Kaya yung mga nasa kabilang kampo ng iglesia ni Kulupo, na hindi kinikilalang si Jesus ay Lord at hindi siya Diyos, how can that Jesus save them? Hindi uubra yun. Kaya kailangan si Jesus ay Panginoon ng ating mga buhay. At kung siya ay Panginoon, tanong, paano natin masusukat ang pagiging Panginoon niya sa ating buhay? Kapatid, ito total naman, ito usong-uso to Yung mga pinauso ng mga Baptist, natandaan mo yung birthday mo, yung spiritual birthday mo. Marami na bola dun Kayo, tinatanong ko kayo, kailan spiritual birthday ninyo? No, alam nyo, no? Tinandaan nyo, kasi yun yung sinabi ni pastor, ganitong araw ka na born again, ganito mo tinanggap. Ganito ka tinuruan ng pastor, pero yung salvation mo, yung kaligtasan mo kapatid, ang Diyos ang gumawa nun. Hindi nung panahon na tinuruan ka ng pastor na, repeat after me, Lord, tinatanggap kita, nagsisisi ako ng kasalanan. Akala nyo yun Mga kapatid, ang kaligtasan is long before that. Kahit hindi, ito po totoo, kahit hindi ka sumunod sa pastor na yan, nagsabi sa'yo, sundin mo ito, itong prayer of acceptance na ito,
Ang ligtas ay ligtas. Ang ligtas at pinili ng Diyos ay ililigtas ng Diyos. Ganun po kasoberane yung Diyos natin. Ganun makapangyarihan yung Diyos natin. At yung ligtas ay matatagpuan ng Panginoon. Ano po? Yung po ang turo. Nako, alam niyo, mahabang talakayan ito. Pero yung mga pastor kasi ito pinapauso magpahanggang ngayon eh. Yung repeat after me. Kaya yung mga tao naman, nakaganon, Panginoon, na binibigyan ng mga false hope nito mga pastor na ito. Pero tandaan po ninyo, yung totoo na ililigtas ng Diyos, makikilala ang Diyos, mauunawaan ang kanyang mga utos at hahanapin ng Diyos. That is the irresistible grace of God. Hindi po dahil kay pastor, hindi po dahil kay evangelist. Ngayon po, ang power ng evangelism na kay pastor eh. Nasa mga mangangaral, wala doon. Ang pagliligtas ay nasa Espiritu Santo na naglalagay sa puso ng tao ng paniniwala, ng pananampalataya. At yun, ang kaligtasan. Nakuha niyo po mga kapatid? Alam niyo po yung soteriology ay isang malaking issue. Total, andito po naman eh. No? Nakikinig po, kung kayo po yung nakikinig sa akin, yung pong anak ni Kuya Eric Maynes, Kuya Frederick Maynes na si si John, if I'm not mistaken. Yung anak ni Kuya Eric Maynes na nasa Dubai, meron po siya link na sinare about soteriology, about the doctrine of salvation. Kung interesado po kayo, isi-share ko po itong link na to. Puntahan nyo, magpa-register kayo. Kasi I may not have the time to discuss these things na po sa inyo. Pero yung doktrina ng salvation, ubod ang labo sa maraming mga unida. Kayo po mga unidang nanonood sa akin, napakalabo ng pagkakilala nyo sa doktrina ng kaligtasan. At pagkatapos po nito, siguro yun ang didiscusin natin. Paano ba naliligtas ang tao? Sino ba ang nagliligtas? Ako ba? Ako ba? Dahil tinanggap ko ba si Jesus? Doon ba? So we will discuss that. Ano po? Kasi po, ubod ng labo, as clear as mud. Ganong kalabo ang mga pagkaintindi ng marami. So pagkatapos po nito, 2 araw pa, susunod po, tatalakayin po natin yung doktrina ng kaligtasan. Huwag po kayong kakalas. Para maintindihan po ninyo. Kasi yung, maniwala kayo, yung pinagtuturo ng pastor nyo dyan, ay mga sablay na turo tungkol sa kaligtasan. And I hope God will open your eyes to the truth of our salvation. Ano po? So, sa susunod po, didiscuss ko yun. So, kumusta po, ang tanong ay ito, kumusta po si Jesus sa puso nyo? Is He Lord of your life? Then if He is Lord of your life, you can measure the Lordship of Christ by your obedience. Obedience is a measure of the extent of Christ's Lordship over you. Sabi ng Panginoon Jesucristo, why do you call me Lord? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Luke 6:46. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, di niyo naman sinusunod ang gusto ko. And what a searching question from Jesus. If Jesus were to speak to you in person right now, today, would He have comment about the measure of your obedience to Him? Anong comment ng Panginoon? Sinasabi natin, Lord natin siya, and yet, hindi natin siya sinusundan. Hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Take note, 4 na bagay lang naman po ito. Measure your love for the Lord by the total obedience to Him. Second, measure your faith by your obedience. Third, measure your consecration by your obedience. Whatever you do, your worship, your offering, your generosity, your service, lahat ng yan, ang sukatan yan ay pagsunod. And the last, measure Christ's Lordship. Yung pagka-Diyos ni Jesus sa buhay ninyo, masusukat nyo yan sa pamamagitan ng inyong pagsunod. There are 2 forms of obedience. Dito ko po ito tatapusin ngayong araw na ito. 2 uri ng obedience. 1, you are responsible for 2 forms. 1 is the obedience to God's general commands. Being obedient to God's general commands. And the second one is obedience on God's personalized commands. Anong ibig sabihin nito? So God's requirements as thoughts in His Word are
for every person. You are responsible to obey them. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Ito po ay general command of God. You need to obey them. You are responsible to obey them. You need no further guidance if it is in the Word of God. And that is settled already. So forgiveness of others, restitution as far as possible of things wrongly taken, speaking no evil of others, children, obedience to their parents, tithing, moral purity, no po? Lahat po yan. No? These are matters of obedience according to God's word, and that is for every believer. That is the general command of God. Wala nang further explanation dyan. Pagsunod na lang ang kailangan dyan. But some of God's requirements, on the other hand, are very personal. God may give you a personal conviction about things like He requires you to go to the mission field. He requires you to be a pastor. Hindi naman lahat pwedeng pastor. He asks you to be a missionary. He may call you to a special sacrificial giving to His kingdom, to be more generous than other people, to a specific amount of time in prayer. He may require you all these things and may not be required to other people. They are God's personal guidance for you. Gaya po ni Abraham. Abraham's obedience was tested in an intensely personal manner. Si Abraham lang naman pong hiningaan ng anak para ihandog. Wala na pong iba. Personal yon para kay Abraham. At minsan may mga bagay na hinihingi ang Diyos sa atin personal. And take note of this, hindi lahat pwedeng pastor. Kaya pag ikay sa tingin mo'y tinawag ka bilang pastor, wala kang gagawin kundi sundin ang tumawag sa iyo and you will be effective. Ngayon kung patambling-tambling ka lang at hindi ka talaga epektibong pastor, wala talagang nangyayari sa buhay mo, sa ministeri mo, baka hindi ka tinawag dyan. Baka naitula ka lang dyan. Kasi hanapin mo kung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi kung hindi mo yun gagawin at hindi mo yun susundin, magkakaproblema lang ang buhay mo. At kung ipipilit natin gawin ang hindi naman pagkatawag sa atin, sasabit lang po tayo. Pero kung alam mo deep in your heart that God is calling you for that specific ministry, specific purpose, trust me, you will be blessed by God. You will have the platform for that influence. Hindi po naman lahat ay pwedeng guro. Hindi lahat pwedeng mang-aawit. Hindi lahat pwedeng taga-tugtog. Hindi lahat pwedeng taga-sali sa choir. May kanya-kanyang tawag at ito ay specific. At kung alam mo kung saan ka nilagay ng Diyos, wala kang gagawin kundi sundin ito. Amen po ba? Two forms of obedience. Obedience to God's general command. Lahat yon nakasulat sa Biblia. Sundin natin. Ngayon yung personal, it is between you and the Lord. Abraham's obedience was tested in an intensely personal manner by the demand that he offer Isaac to God on an altar. When God sent Philip on the road to Gaza to meet the Ethiopian eunuch, that was a personal obedience God required of him. Acts chapter 8. So was the obedience of Ananias when God sent him para puntahan si Saul of Tarsus na naging Paul. Acts chapter 9. And some of the prophets were given highly personal commands. They were given clear personal guidance from God. At lahat ng ito ay ang ginawa nilang panuntunan sa kanilang pagsunod. Bukas po, huli na po ang pag-aaral na ito. At ang aking pong tatalakayin bukas ay yung tinatawag na how to measure your obedience. How to measure your obedience. Pagkatapos mo nun, magdoktrina tayo, no? Na-challenge po ako at nababahala po ako. Magdoktrina po tayo. Pag-aaralan po natin ng doctrine of salvation. Ngayon, kung mababawasan po yung mga followers dahil ayaw po ninyo ng ganong subject, so be it. Ginagawa ko naman po ito, hindi naman po dahil sa mga nakikinig. Ginagawa ko po ito para doon sa mga merong hunger,
Yung mga pinili ng Diyos na makaunawa, yung mga tinawag ng Diyos para turuan ng kanilang mga puso. At inaasahan ko po sa araw bukas, Friday, tatapusin natin ang obedience. Sa Monday, magsisimula po tayo ng doktrina. Pag-aralan po natin ang kaligtasan. Paano nga po ba tayo naliligtas? Natanong niyo po ba yon? O dahil naniniwala ka lang sa sinabi ng pastor, na nung araw na ikaw ay tinawag, pinatayo, pinapunta sa altar, pinatungan ng kanang kamay at sinabihan siya, repeat after me kapatid, sumunod kayo sa akin. Ang tanong, panalangin mo ba talaga yon o panalangin inilagay lang sa bibig mo ng pastor na yon? Tapos pinaniwalaan mo, araw na ito, May 1, 2012, born again ka na, nilista na pangalan mo sa aklat ng langit. Yun ba talaga yung conversion date mo? Doon ka ba talaga nakakilala sa Panginoon? Or baka naman, bago yung araw na yon, may pagkilos na ang Diyos sa puso mo. May ginagawa na ang Diyos sa puso mo nung araw na yon. At kinonfirm lang nung araw na yon na ikaw ay anak na ng Diyos matagal na. Amen po ba? Para maintindihan mo ito, sa Monday magkita tayo. At tuturo ko po sa inyo yung Ordo Salutis. Ano po ibig sabihin ng Ordo Salutis? Yung Order of Salvation. According to the Apostle Paul. Amen? So tayo po tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Ama, wala naman pong sukatan ng aming pananampalataya, kundi ang pagsunod. Wala naman pong sukatan ng aming pag-ibig sa iyo, kung hindi ang aming pagsunod. Wala pong sukatan ng aming consecration, kung hindi ang pagsunod. At wala pong sukatan, Panginoon, ng pagiging Diyos mo sa aming mga buhay, kung hindi ang pagsunod. Sa oras ng ito, Panginoon, sana po naunawaan namin na walang higit na importante kundi ang gawin ang iyong kalooban. Katulad mo na wala kang ginawa maliban doon sa sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa iyo, aming Panginoong Hesus. Kaya po sa araw na ito, nagpapasalamat po ako for giving us the freedom to say the things that is in our heart and the things that you want us to learn and hear. May you bless, O Lord, my brothers and sisters. Silang nakikinig lagi sa tinig ng pag-asa. I-bless mo sila ng karunungan na kanila pong maintindihan ang mga bagay na ito, bagamat minsan masakit, tinudurog ang puso namin, kinukurot ang aming mga damdamin. Marahil ang layunin mo ay tama at ituwid kami. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon. Patuloy mo pong hipuin ang aming mga puso at turuan mo po kami. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nasa karamdaman, si kapatid na Esther Bautista, si Kuya Danny Paredes, si kapatid na Debbie Bernabe. I would like also to pray for my wife. Recently ay may mga kahinaan po yung kanyang katawan. Tinataas ko po siya sa iyo. Dinadalain ko rin po sa iyo, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo sa buhay ni kapatid na Jules Masalunga. Patuloy mo siyang pagpalain. Si Ate May Pangan. Ganon din po, Panginoon, ang Tatay Clarito at Egay Quadra. Si kapatid na Epoy, na pamangkin ni Ate Heidi. Ganon din po ang pamilya po ni Kuya Oji at ni Finet Ramos, ang kanila pong mga kalusugan. Dalahin ko po sa iyo si Tito M.A. Paredes, si Tita Myra Paredes Libertino, ganon din po si Tita Tessie Paredes. Patuloy mo po silang pagpalain, Ama. Dalahin ko rin po ang patuloy na kalakasan ni kapatid na Dong Kalunya. Patuloy mo po siyang bigyan ng complete healing and recovery, Panginoon. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa kanya. Patuloy mo rin pong pagpalain ang mag-ina ni Jonah Adaw, ang patuloy na pagsama mo sa sambahayan ni Tatay Bitoy at ni Nanay Anchang Rodriguez, ganoon din po kay Kuya Ikoy at kay Ate Gaying Ramos. Patuloy na pagpapala kay Tatay Eleno at Nanay Pasing Silya, kay Tatay Conrado at Ate Nita Hinido. Patuloy na pagpapala kay Tatay Omar at kay Nanay Dadeng Garcia, kay Tatay Nesto Gonzales. Ang patuloy na panalangin namin para kay Debbie Lontok para po sa placement ng nursing practicum. Dinadalangin din po namin ang Kakanlole Atanasio. Panginoon, patuloy mo po siyang bigyan ng iyong kalakasan, pag-iingat.
Ganon din po si Tita Remy, ang mga anak at manugang at mga apo po ng Kakang Lole, patuloy mong pagpalain. Si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, patuloy na pagpapala mo sa mga may edad naming kaanib ng simbahan. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, kay Nanay Honor Santari, Nanay Tateng Sarial, Nanay Elong Santari, Nanay Engay Hinido, Nanay Elisa Capillar, si Nanay Loli Troperto, si Nanay Hema at si Ate Lita De Castro, Ate Lita Cadabedo, Nanay Hema De Castro, Ate LB Paredes, si Kuya Pedoy De Castro, si Kuya Dol Paredes, pagpalain mo po sila, ang mga anak po at manugang ni Ate Evelyn Cameros, ganon din po si Ate Ellen at si Kuya Monching Gonzales, pagpalain mo po ang buong angkan ng Inang Dencia De Castro, pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Dinadalahin ko po sa iyo si Kuya Boyd Sanchez, ang patuloy na pagpapala mo po sa kanya, Panginoon. Ganon din po ang panganganak ng kapatid na Gingy Capillar, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang patuloy mo pong pagsama sa kanilang mag-ina hanggang sa mailuwal ang sanggol na ito. Si Mary V. Frias, dinadalahin ko po sa iyo ang kanyang petition para sa US. Si kapatid na Meryl Cornejo, ang kanyang pong relationship, ang kanyang trabaho, ang provision. Ang Ate Tessie Aison na dumadaan po ngayon sa karamdaman, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, patuloy na kagalingan, kalakasan po para kay Bernadette Arellano. Ganon din po pagsama kay Nanay Celia at kay Tatay Oy Colubio. Maraming salamat din po sa pamamatnubay mo sa sambahayan ni Kuya Ronald at ni Ate Lisa Cruz, pag-iingat mo sa paggabay hanggang sa nakarating sila dito sa Winnipeg. Patuloy pong kalakasan, ang patuloy na ipagkaloob mo sa kanila at pagtupad sa kanilang mga pangarap. Dalayan ko rin po si Baby Ayela Almasar, ang kanyang kalusugan, sa iyo ko po ito pinagkakatiwala. Ganon din po si Daryl at si Marjorie Almasar. Patuloy pong pagpapala, Panginoon, sa mga kapatid namin, sambahayan ni Ate Telly Hernandez, panalangin para sa kanyang anak, yung paper appointment para sa visa, kung ano man po ang plano mo, ikaw po ang masunod. Panalangin para kay Lay at kay Emong Presa at sa kanilang sambahayan, financial provision, pati na po yung mga plano nila at patnubay para sa kanilang mga anak. Panalangin din po para kay Ate Ruby Bilang at kay Kuya Danny Bilang, patuloy mo po silang samahan, Panginoon, at huwag mo po silang pababayaan. Dinadalayan ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kasama namin ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga karaingan. Patuloy pong itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang kapatid na Tess Castillo para po sa kanyang application para sa permanent residency. Ang mga classmate po ni Hazel Pacifico, nakikidalamhati po kami sa pagpanaw ng kapatid na Danny Huwat. At patuloy mo po, Panginoong, igawad ang iyong kapayapaan sa buong sambahayan. Ang pagkilos mo po kay kapatid na Joy Aspa. Ganon din po, dinadalangin namin si kapatid na Lynn Breton. At ang patuloy na aliw para sa kanyang pamilya, aliw sa kagalingan, kahilingan para sa kagalingan ng katawan. Pinagpe-pray din po namin si Kuya Kiko para sa kanyang problema sa karamdaman, yung kanyang colonoscopy. Dinadalangin din po namin sa iyo. Naniniwala po kami na walang imposible sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng ito ay narinig mo at handa kang tumugon sa aming mga dalangin. Iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Iyo po ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Marami pong nanood sa atin ngayon, mga kapatid. No? Umabot po tayo mahigit 100. Magandang araw po sa inyo, Ate Ellen Gonzales, Kuya Monching, Ate Judith Advincula. Patuloy po na aliwin kayo ng Panginoon. Hindi po bagay sa akin yung gupit ko. Kaya naasiwa ako po. Anyway, nakapagpagupit po ako kahapon. Ate Judith Advincula, Kuya Ruel, magandang araw po. Jane Taniegra, magandang araw. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Ate Amalia Sapio Velasco, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Merly Toledo, magandang araw. Ate Agi Victa, Eric at Ai Advincula, magandang araw mga kapatid. Kapatid na Edly Tanheco, magandang araw. Kapatid na Emma Barcenas, magandang araw po sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, Kuya Larry Montillano, kapatid na Agnes Causaren, ganoon din po kay
Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Ayan, Kuya Ronald, then Ate Lisa, welcome po sa Winnipeg. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po, magandang araw kay Ate Alitz Cortez. Ano po kaya pangalan nito? Ate Alitz, ano po tunay yung pangalan? Yan, taga Winnipeg po sila. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Reynaldo Alcantara, Ate Elizabeth Sanchez, Nanay Flor de Lisa Maynes, magandang araw po. Kapatid na Annalisa Jimeno, Ate Telly Hernandez, si Von Ryan po ang pangalan ng anak ni Kuya Eric Maynes. Kung interesado po kayo sa Facebook timeline ni Von Ryan Maynes, makikita nyo po doon yung link. If you want to learn the soteriology of Reformed theology, puntahan nyo po yun. Take note, no, kung unida ka, alam mo na ang ating pananampalataya ay Reformed Presbyterian. Ano po? Yun po ang ating doktrina. Simula pagkabata, tinuro po ng saligang batas ng UNIDA na ang ating pananampalataya ay Presbyterian. Galing po tayo sa Presbyteriano. Ayan, so tuturo ko po sa inyo yan sa Monday. So magandang araw po sa inyo, Tita Mayra Paredes Libertino, mga kapatiran sa Aristocrat, Brother Don Calunya, magpagaling ka. Kapatid na Don Colina, magandang araw po sa inyo. Marivi, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon, Marivi Frias. Kapatid na Raquel Causaren Villanueva, Ate Mirna Sinfuente, Kumaring Ami Santos, magandang araw po. Pastor Harold Barcenas, Ate Elsa de la Marter, Ate Elsa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Tessie Paredes Chu, magandang araw po. Kapatid na Rolly Causaren, Ate Maricruz, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ate Vanji Magnaye, Bernadette Causaren, kay Rolly, kay kapatid na Morena Mulitas, magandang araw po sa inyo. Ate Rose Cecilia, Ate Laila Lontok, magandang araw po. Ayan, sino pa ba? Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kay Bunso, kay Lily Camyalo, magandang araw Bunso. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong sambahayan. Ate Neneng Sintos, Ate Merly Toledo. Nakahingal. Ate Mary Bay Santos, magandang araw po sa inyo. Ate Esther Olanyo, at kay Kuya Ferdy Olanyo, magandang araw. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, good morning po sa inyo. Ayan, si kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, magandang araw. Kapatid na Sinaida Cosenas, Ate Ellen Capillar, magandang araw po sa inyo. At kay Pastor Ed Capillar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Yoli Makatumpag, magandang araw po. Kapatid na Lisel Hombre, magandang araw. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Kay Oji Ramos, magandang araw. Ate Ellen Gonzalez, ay bati ko na. Sabi ni Kuya Larry Montillano, bagay sa akin ang gupit. Thank you, Kuya Larry. Yan, $12, $12.50 haircut. Yan, bukas na po yung mga salon dito, kaya nakapagpagupit na ako. Ayan, Ami De Castro, pakinggan, magandang araw. Joy Lapid, magandang araw sa inyo. At ayan, si Ate Yoli Kerubin. Yung iba po, hindi ko na nabati. Pagpaumanhin nyo ng mga kapatid, ho. Yung mga nagko-comment lang po yung nababati natin. Si Ate Nita Leiva, alam ko nanonood dyan, di lang nagko-comment. Si Ate Ading Hinido, si Kuya Noel Lapus, yung mga nauuna nakikita ko po na ipinakikita naman po ng Facebook, kaya lang lumalagpas na po no? Imagine niyo 100 comments, tapos 100 yung mga nag-views. Mahirap na pong tandaang isa-isa. So again, maraming salamat. Thursday na po ngayon. Tomorrow po, Friday, tatapusin na po natin bukas ito pong ito pong subject about obedience. Though napakarami pong mensaheng pwedeng talakayin pagdating po sa pagsunod, no po? Pero ang bottom line, mga kapatid, kung tayo po ay Kristiyano, wala po tayong susundin kundi ang utos ng Panginoong Hesukristo. At sabi ko nga po sa inyo kanina, kung susunod lang po ang lahat ng Kristiyano, walang simbahan na mamumroblema. Walang simbahang kakapusin sa finances. Walang pastor na sasakit ang ulo kung lahat ay magiging masunurin lang sa gusto ng Panginoon. Pero bakit? Ang mga simbahan ay problemado. Ang mga simbahan ay kapos sa financial na pangangailangan. Ang mga simbahan ay away ng away, puro kaguluhan.
Kasi po, nangingibabaw yung sariling gusto at hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Ganon din po sa mga pamilya. Hindi po ba kung ang pamilya ay nangingibabaw ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at siya ang nagiging sentro ng mga utos na dapat sundin? Naku po, napakaayos ng pamilya. Masayang mamuhay bilang Kristiyano. Amen po ba mga kapatid? Gusto ko po sabihin sa inyo, wala namang perpektong buhay. Lahat may problema. Lahat may mga dadanasing trials. Pero ang importante po, sa kabila ng lahat ng ito, sumunod pa rin tayo. Sumunod tayo sa kanyang palatuntunan, sumunod tayo sa kanyang mga gusto. Yun, ito po, bukas maganda yung huling subject natin. Huling subject natin about obedience and how to measure it. Nasusukat ba ang obedience? Sige nga po, paano natin susukatin ang pagsunod? Yan po ang ipaglilingkod natin bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!